Simula bukas, ang sweldo mo ay bababa mula 15,000 sa 2,000. 15,000 sahod. Pero puro ka lang tambay dito. Sa loob ng kalahating taon, walang sakit na nangyari sa farm. Pero tuwing dumarating ako, nasa duty room ka lang at uminom ng tsa, o kaya nanonood ng CCTE. Ang trabahong yan, mas mura pa kung kukuha ako ng tagabantay sa kanto para manood ng CCTE at uminom ng tsa kaysa sayo. Sa loob ng kalahating taon, tara alagaan ang mga baka at tupa. Nagpuyat ako ng 30 gabi para maiwasan ang bird flu na kumalat mula sa kabilang probinsya. 3 buwan akong natulog sa kulungan ng baboy. Sa paningin niya, kung walang nangyari, ibig sabihin, wala kang ginawa. Ang ibig sabihin ni Boss Wang ay, Kailangan ng kumpanya ngayon na magtipid at maging mas epektibo. Dahil mukhang wala ka namang ginagawa. Simula bukas, ililipat ka sa likod bahay para sa mga gawaing bahay, tulad ng paglilinis ng kanal. At saka, nilinis ko na ang duty room mo. Pa sa pamangkin ko yan. ako ay isang senior livestock technician. Nakasulat sa kontrata na technical position ito. Technical? Anong technical ang kailangan sa pagpapakain ng hayop? Sabi ng pamangkin ko, ngayon ay puro na teknolohiya ang pag-aalaga ng hayop. Bumili lang ng imported na gamot. At mas epektibo, yan kaysa sa araw-araw mong pagbabantay. Gawin mo o umalis ka. Ikaw ang pumili. Ang farm ngayon ay may 3,000 baboy, 500 wagyu baka. Kung wala ako, ang mga delikadong hayop na yan, di tatagal ng 1 linggo. Sino ka ba? Wala ka pa, di naman namamatay ang mga yan. Bago ka pa dumating, di naman namamatay ang mga hayop na yan. Ngayon, sagutin mo na agad. Gawin mo o umalis ka. Sige, gagawin ko. Tama yan. Ayusin mo ang ugali mo. Bukas, kumuha ka ng walis. Sex, alis. Makinig kayong lahat. Si Lin Chen ay tamad at pinababayaan ang trabaho. Mula ngayon, ibababa ang posisyon at sweldo niya. Pumunta siya sa likod bahay para maglinis ng dumi at magputol ng damo. Pagkatapos, ang pamangkin kong si Zhang Qiang ang papalit. Lin Chen, ibigay mo ang susi na matching room. Mula ngayon, wala nang ibang tao ang mamamahala dito. Hindi na kailangan i-lock ang pinto. Lin Chen, dalhin mo ang mga gamit mo sa likod bundok. Ngayon, magputol ka ng 500 kilo ng sariwang damo at linisin ang septic tank ng Zone 3. Boss Wang, maraming bagay sa farm. Ang inayos ni Technician Lin. Kung umalis siya, magkakagulo ang farm. Ano? Kung wala ang farm ko, hindi na siya makakapagpatuloy? AMEA, isang nagpapakain lang ng baboy. Paano siya naglakas loob kumuha ng ganoong kalaking pera? Lin Technician, kailangan mong magtrabaho ng maayos ha. Dahil ang pagpapakain ng baboy ay isang technical na trabaho para sa'yo. Ang paglilinis ng dumi ay hindi rin ba? Nagpapanggap ka paring suplado diyan. May pagdadaanan ka pa mamaya. Qiangzi, simula ngayon, kailangan mong pamahalaan ng maayos ang farm ko ha. Tito, huwag kang mag-alala. Nakita ko sa mga video kung paano mag-alaga ng baboy. Hindi ba't pagtatapon lang ng 2 dakot ng pagkain yan? Sa akin, makakatipid ka ng malaking pera. Bagong dating pa lang, naglakas loob ng patayin ang bentilasyon. Mababa ang presyon ng hangin ngayon. Kung sarado at walang bentilasyon ang babuyan, magkakaroon agad ng stress ang buong kawan ng baboy. Lin Chen, puro gastos lang yan. Ang filter na yan, nag-aksaya ng tubig. Kailangan pang linisin araw-araw. Ang daming abala. Ilang hayop lang naman yan. Bakit mas malinis pa ang iniinom nila kaysa sa akin? Uy, Lin, ang dakilang technician. Huwag ka nang tumunganga dyan. Magtrabaho ka na. Ang pinagkakaabalahan mo dati, puro gastos lang. Sabi ni Boss Wang. Simula ngayon, ako ang masusunod sa babuyan. Bumili ako ng murang pagkain. Nakatipid ako ng kalahati ng gastos. Ipasok nyo lahat yan. Ito ay bulok na pagkain ng hayop. Payo ko sa iyo. Ang bulok na pagkain ng hayop ay malaking bawal sa pag-aalaga. Sa loob ng 2 araw, uluyan na masisira ang tiyan ng mga baboy na yan. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Inggit ka lang kasi inagaw ko ang posisyon mo. Inggit ka kasi mas magaling ako sa'yo. At nakakatipid pa. Hindi naman ganoon kaarte ang mga hayop. Ang mga ligaw na hayop sa gubat, walang nag-alaga. Pero buhay na buhay pa rin. Di ba? Ito ay pagdami ng hangin sa tiyan. Unang senyales ng pagkaipit sa dibdib. Kung hindi agad ibabalik ang bentilasyon at pasusukahin, ang kanilang mga lamang loob ay masisira dahil sa sobrang presyon. Zhang Qiang, ano ang pinakain mo? Bakit ang laki ng tiyan ng mga baka na yan? Wala naman akong pinakain na kakaiba. Sadyang busog lang sila. Okay lang yan, okay lang. Mas marami ang kain, mas mabilis lumaki. Siguraduhin mong bantayan mo yan, ha? Sa loob ng ilang araw, darating na ang boss ng Longting Meat Industry para mag-inspeksyon. Sage, Tio, hayaan mo na muna yung mga baka. Saan tayo kakain mamaya?
Darating na ang malakas na malamig na hangin mula sa timo. Bababa agad ang temperatura ng 15 degrees. Kailangan kong tingnan kung ano na ang nangyari sa mga baboy na yan. Zhang Qiang, bakit mo pinatay ang pampainit? Mamatay sa lamig ang mga hayop na yan. Huwag kang araw-araw na nagdadaldal sa tenga ko. Na-demote ka na. Naintindihan mo ba? Ako na ang masusunod ngayon. Alam ko ang ginagawa ko. Sige, maglinis ka na lang ng tae. Anong ginagawa mo? Sabi ko, kung hindi bubuksan ang hater, mamamatay ang mga hayop. Kamag-anak mo ba ang mga hayop na yan? Kung ituring mo, parang mga ninuno mo. Makapal ang balat nila, hindi sila mamamatay sa lamig. Alam mo ba na kapag binuksan ng hater, libu-libong piso ang dagdag gastos buwan-buwan? Ang perang matitipid, makakabili pa ng ilang biik buwan-buwan. Bakit ka pa nakatayo diyan? Guard, palabasin niyo tong taong to. Wang Jiancheng, ipinagkatiwala mo ang posisyon ko sa isang walang alam. Sa tingin ko, iyak ka pa sa huli. Tingnan nyo. Simula ng si Qiangzi ang mamahala, bumaba ng 30% ang gastos sa operasyon araw-araw. Si Lin Chen, sinasadya lang niyang gawing komplikado ang mga bagay para magmukhang mahalaga ang kanyang kaalaman. Ang galing mo pala, Technician Lin. Sa tingin ko, mas bagay ka rito kaysa sa mga baka. Boss Liu, bakit po kayo biglang naparito ngayon? Hindi ba sa susunod na linggo pa ang inspeksyon? Nitong mga nakaraang araw, may lumabas na mga depektibong karne sa merkado. Nag-alala ang boss namin. Kaya pinapunta niya ako ng maaga para sa random check ng kalidad ng karne. Naku! Hindi pa humuhupa ang pamamaga ng mga baka na kumain ng bulok na pagkain ng hayop. Masama kong makita. Lin Chen, tigil na sa paglilinis ng dumi. Bilisan mo, linisin mo ang kotse ni Boss Liu. Naalala ko, di ba ikaw ang manager dito? Walang alam sa technical yang taong yan. Gusto pa ng mataas na sweldo. Tinanggal ko na. Ngayon, kung ano-ano na lang ang ginagawa niya, kayo dalawa, suriin ninyo ang sitwasyon sa kulungan. Par, nauhaw ka ba? Mayroon akong masarap na mautay sa bahay. Mamaya, gusto mo bang uminom tayo? Huwag niyo po kaming gambalain sa trabaho. Boss Lyle, may kaunting pagbabago sa EA value at acid-base balance. Hindi ito mukhang natural na paglaki. Boss Wang, may ginawa ka ba sa pakain? Boss Liu, malamig kasi. Normal lang na mabagal ang reaksyon ng mga hayop. Ito, pambili ng sigarilyo ng mga kasama. Basta hindi lumampas sa red line ang indicators. Tuloy ang kontrata natin. Anong tinitingnan mo? Hindi ka pa babalik sa trabaho? Ang sakit sa baga dahil sa kakulangan ng bentilasyon. Mas mabilis ng 6 na oras kaysa sa inaasahan ko. Tito, hindi na pwedeng maghintay. Kung patuloy na ubo ang mga baboy na yan, mas lalong luluwag ang laman. Hindi na yan mabebenta. Tito, huwag ka nang mag-alala. Kapag idinagdag lang natin itong matapang na gamot, siguradong epektibo yan sa loob ng 3 araw. Pero bawal yan. Boss Liu, ang mga inspektor na yan, wala namang alam. Kung mahuli tayo, tuluyan na tayong malulugi. Wala yan, Tio. Pampagana lang yang gamot na yan. Bakit hindi sila kumakain? Hindi ba pampagana, yang gamot na yan? Impeksyon yan, sigurado. Kailangan ng anti-inflammatory injection. Tatawagin ko na ang doktor ngayon. Hindi ba't yan, yung walang lisensyang veterinaryo sa bayan? Sikat yan sa bansag niya. Pero basta na lang nagtuturok ng gamot. Maliit man o malaking sakit. Unahin ang malakas na antibiotic. Doctor Who, anong nangyayari? Bakit sila bumabagsak? Ito ay dahil sa mahinang resistensya. Nagkaroon ng reaksyon. Zhang Qiang, tingnan mo ang mga records. Tingnan mo, paano naghahalo ng gamot si Lin Chen dati sa ganitong sitwasyon? Paano niya hinahalo ang gamot? Tio, hindi mabuksan. Nakalock lahat. Ang sama talaga ni Lin Chen. Naglagay pa ng password sa mga records.
Hindi maganda, Zhang Qiang. Ulan, bilisan mo at maghanda. Kung lalamigin pa ang mga hayop na yan, grabe na talaga. Dali, dito pa, doon pa. Ipak mo lahat. Isara ng mahigpit. Huwag mong hayaang mamatay sa lamig ang mga baboy. Para lang makatipid sa pampainit, pinahiram niya ang mga manggagawa na isara ang lahat ng bintana. Paparating na ang malamig na hangin. Zhang Qiang, tingnan mo nga, bakit nakahiga lahat ang mga baboy at baka? Sa kulungan? Hindi sila gumagalaw, hindi man lang umungol. May nangyari ba? May nangyari ba? Patay na, patay na. Maraming baboy ang nanghihina. Mayroon pang nanginginig. Saklolo. Dali, iligtas ang mga tao. Hindi, iligtas ang mga baboy. Lin Chen. Si Lin Chen pe. Technician Lin. Lin Chen, ang dakilang technician. Dati, hindi ko napag-isipan ng mabuti. Ang tungkol sa pagbaba ng sweldo, pwede pa nating pag-usapan. Pumunta ka muna sa kulungan at tingnan ang mga hayop. Malapit na silang mamatay. Sabi ni Boss Wang at Director Zhang, hindi raw ako karapat-dapat sa posisyon ko ngayon. Tumasok sa machine room. Gagawin ko lang ang trabaho ko. Maglilinis ng dumi. Sino ang niloloko mo? Pinapatingnan ko sa'yo ang sakit. Pero naglilinis ka ng dumi dito? Lin Chen, ngayon inutusan kitang. Iligtas agad ang mga hayop na yan. Kung hindi, bukas, mag-impake ka na at umalis. Mukhang malala na ang sakit. Ganito na ang sitwasyon. Hindi na agad gagaling yan. Ang mga hayop na to, sumama sa inyo. Naghiyap lang. Anong oras na? Nakatunganga ka pa rin diyan? Ayaw mong iligtas, di ba? Sige, mabulo ka na lang diyan. Sana malampasan ng mga hayop na to ang gabing ito. Bakit ang unstable ng Bolta? Ay nako, ang sama ng panahon. Biglang lumamig ng ganito. Buti na lang, handa ko. Nagkabit ako ng 3 kabel ng kuryente. Makakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi. Nang mawalan ng kuryente, bumaba ng mabilis ang temperatura sa kulungan. Ang mga baboy at baka, nilalamig na. Kaya nagsiksikan sila para maggaini. Zhang Qiang, lumabas ka, buisit ka. Lumabas ka. Huwag ka nang matulog. Madilim ang buong farm. Hindi mo ba alam na huminto ang generator? Gusto mo ba akong patayin? Tito, anong ingay yan sa hating gabi? Tito, huwag mo na akong sipain. Nawalan lang naman ng kuryente, di ba? Ang generator natin, luma na. Normal lang na mag-trip ang circuit breaker, di ba? Pagdating ng umaga, ayusin ko na lang, di ba? Bukas. Hintayin mo na lang na mangolekta ng bangkay ng mga hayop. Sobrang lamig ngayon, sobrang lamig. Walang kuryente, walang mainit na hangin. Kung walang mainit na hangin, ang mga baka, hindi tatagal ng kalahating oras. Sumama ka sa akin sa machine room. Nasaan ang susi? Nasa iyo ba? Tio, nakalimutan mo na ba? Dati, ikaw, para lang mapahiya si Lin Chen. Sa harap ng lahat ng empleyado, pati ang mga susi ni Lin Chen, lahat ay itinapon mo. Sa imburnal sa likod ng kantina. Biro lang yun. Gusto ko lang magpakitang gilas. Bakit hindi mo pinulot? Nakatingin ka sa akin noon. Paano ako maglalakas loob na pulutin? Huwag ka nang magsayang ng oras. Bilisan mo, kunin mo sa imburnal. Nahanap ko. Dali. Buksan mo agad ang pinto ng machine room. Tara, tingnan muna natin sa kulungan. Tio, tingnan mo tong maliit na baka. Bumagsak lahat. Lahat bumagsak. Itong itim na to. Binayaan ko ng 150,000. Galing pa sa Japanese breeding base. Bakit wala nang hininga? Tio, nanigas na ang katawan. Mahigit 1,000,000 piso. Ang utang natin. Lahat yan nakasanla sa mga hayop na to. Ngayon, puro patay na karne na lang sila. Impossible. Bakit ang bilis nilang mamatay? Siguradong nilason yan. May naglason nga. Si Lin Chen. Siguradong si Lin Chen ang gumawa niya. Hanapin. Saliksikin nyo ng maigi. Sa ilalim ng kama, sa likod ng estante ng libro. Pati ang bubong, huwag ninyong palampasin. Lin Chen, kung hindi mo nilason, bakit namatay ang baka sa loob lang ng 4 na oras? Siguradong may galit ka sa puso mo. Boss Wang, kung makakahanap ka ng isang pakete ng lason sa daga, dito sa kwartong to, ngayon din, tatalon ako mula sa likod ng bundok. Siege, hanapin mo. Ano to sa pitsel? Gamot ba yan? Tubig lang yan. Sa halip na maghalungkat ka sa kumot ko, bakit hindi mo tingnan ang delivery receipt na to?
Bulok na pagkain ng hayop? Zhang Qiang, ikaw ang pumirma dito. Binigyan kita ng pera para bumili ng soy flour. Pero binilhan mo ako ng amag na. Bulok na pagkain ng hayop. Tito, Tito, gusto ko lang makatipid para sa farm. nakatipid ka? Sa sarili mong bulsa. Ang aflatoxin sa bulok na pagkain ng hayop ay magdudulot ng liver necrosis sa mga hayop at mabilis na pagbaba ng immune system. Sa ganitong kondisyon, ang mga batang hayop, kapag nawalan ng kuryente ng 4 na oras lang, nagpapataas ng ammonia, stress sa lamig. Ito ang magdudulot ng sunod-sunod na pagpalya ng organ. Hindi sila namatay dahil sa lason, kundi dahil sa inyong kasakiman. Lin Chen, kung alam mong bulok na pagkain ng hayop yan, bakit hindi mo agad sinabi? Sinabi ko na, kalahating buwan na ang nakalipas. Sa aking ulat, 3 beses kong isinulat ang babala tungkol sa panganib ng bulok na pagkain ng hayop. Ano ang sinabi nyo noon? Sabi nyo, Lin Chen, huwag kang magkapansin diyan. Gusto mo lang dagdagan ang reimbursement. Ang technical subsidy, di ba? Gusto mo ng kickback, nababaliw ka na ba? Boss Wang, dahil napakatalino nyo, natural lang na manahimik ako. Lin Chen, huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Kahit pa imbitahin ko ang pinakamagaling na eksperto sa buong probinsya. Hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa isang tagalinis na tulad mo. Boss Wang, dumating si Manager Liu ng Longteng Meat Industry. Mukhang hindi maganda ang kanyang mukha. Ay, Boss Liu, tingnan nyo, ang lamig-lamig ng panahon. Hindi ba pwedeng tumawag na lang kayo? Nag-abala pa kayo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Wang Jiancheng, napakasama ng negosyo mo. 3 taon tayong nagtutulungan at pinagkakatiwalaan kita. Pero sa huling inspeksyon, lahat ng malalaking baboy na ipinadala mo, sobra-sobra ang liver index. Puro lason ang laman ng karne. Kung katanggapin ko ang karneng yan, masisira ang pangalan ng Longteng. Simula ngayon, hindi na tayo magkatrabaho ng magkasama. Boss Wang, yang mga baboy mo, ngayon ay nagkaka-convulsion sa kulungan. Kung walang mangyayaring masama, ang baga ng mga baboy na yan, ay nagsisimula ng mag-fibrosis. Hindi na sila abot bukas. Tumahimik ka. Kahit tumahimik ako, hindi pa rin sila abot bukas. Boss Wang, palala lang din. Si Liu Datu, ang supplier ng pakain sa dulo ng baryo, dumating na may dalang bakal. Siguro narinig niyang may problema sa farm mo, kaya sisingilin ka na. Professor Zhao, isa kang eksperto. Pakitingnan po, may pag-asa pa ba ang mga baka at baboy na ito? Basta maligtas lang sila. Kahit magkano pa. Boss Wang, paano mo ginawa ang ventilasyon na ito? Ang amoy ng ammonia ay nakakahilo. Nakita ko ang iyong nakaraang talaan ng pagbabakuna. Napaka-profesional ng pagkakasula. Nasaan ang tagatala na yon? Si Lin Chen, di ba? Nasaan siya? Nandoon siya, naglilinis ng kulungan ng baboy sa likod ng bundok. Ang isang taong kayang kontrolin ang pagkalugi ng buong farm. Sa 3 paghahati 1,000, isang talento. Magputol ng damo. Boss Wang, sa tingin ko, siya lang ang makakapagligtas. Sa mga hayop na yan ngayon. Tito, tulog na siya. Sigurado akong ito ang recipe book. Kunin natin ang mga parameter. Tapos tayo na mismo ang maghahanda ng gamot. Bilisan mo, buksan mo. Ano ba tong nakasulat dito? Anong klaseng kalokohan to? Bakit wala man lang kahit isang Chinese character? Puro formula. Sumpa ba to? Boss Wang, ano po ang hinahanap ninyo? Ang sigla ninyo sa gitna ng gabi. Lin Chen, sino ang makakaintindi sa mga nakasulat mo diyan? Puro hieroglyphics. Sinasadya mong itago sa akin. Boss Wang. Sa tingin ninyo ba, ito ay isang sumpa na magiging epektibo sa pagbabasa lang? Ito ay mga variable na dynamic na ina-adjust. Ito ay micro-adjustment data na kinakalkula. Batay sa araw-araw na sikat ng araw, direksyon ng hangin, humidity, at tibok ng puso ng mga hayop. Ang teknolohiya ay hindi kailanman nasa papel lang. Nandito yan. Sabi ninyo, nagpapalamig lang ako at umiinom ng tsaa. Pero hindi ninyo alam na ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Wang Jiancheng, kung hindi ka magbabayad, Kukunin na namin ang mga ari-arian mo bilang pambayad. Si Zhang Qiang, ang batang yon, tumakas pala ng hating gabi. Ano na ang gagawin natin ngayon? Kapatid Lin, kaibigan Lin. 5 taon na tayong magkakilala, di ba? Hindi naman ako nagkulang sa'yo? Yung 15,000 sweldo. Aday ka 10 araw ng buwan, palaging nasa oras. Hindi ako nagpabaya sa pagbibigay niyan. May pinagsamahan tayo. Boss Wang, ang pag-uusap tungkol sa damdamin ay nakasira ng negosyo. Nung inihayag mo ang pagbaba ng sweldo ko, at kinuha mo ang susi ko, bakit hindi mo naisip ang 5 taon nating pinagsamahan? Nung pinapunta mo ako sa septic tank para maglinis, at pinaputol mo ako ng damo sa likod ng burol, hindi ka rin nagdalawang isip. Huli na para maglaro ng emosyon. Kapatid, hindi lang ako naging matalino. Nabulag ako ng batang si Zhang Qiang. Kapatid, iligtas mo ang farm. Kahit kalahati lang ng mga baboy ang mailigtas. Magiging pantay na tayo. 3% ng shares ng farm ay sayo, di ba? 4%, pwede ba? Lin Chen, anong ginagawa mo? Ang mahal ng alak na yan. Boss Wang, maganda ang alap na to para ipanglinis ng sapatos. Pangalis ng amoy.
Tungkol naman sa 3% ng shares mo, itago mo na lang yan para pambayad sa utang mo sa bangko. Boss Wang, ito ang kasunduan sa paglabag sa kontrata. Pakipirma para kumpirmahin. Halaga, 3.2 milyong yuan. Apos na. Malapit na akong matapos. Ah, Huwag ka munang mag-isip magpakamatay. Tutulungan kitang baligtarin ang sitwasyong ito. gusto mo bang tulungan ka? Salamat, salamat, salamat. Mali yata ang pagkakaintindi mo. Mag-usap tayo sa opisina. Dalawang kagipilian. Una, hintayin mong ipasara ng korte ang farm. At makukulong ka. Ang utang, buong pamilya mo ang magbabayad habang buhay. Pangalawa, pirmahan mo itong transfer document. Lahat ng utang, ako ang sasalo. Ang farm, sa akin na. Ako ang mag-ayos ng gulo mo. Lin Chen, ito ba ay pagbili? Ito ay pagnanakaw. Nag-invest ako ng 1 milyong yuan. Wala kang ibibigay na kahit 1 sentimo. At gusto mo pa akong umalis ng walang-wala? Nanaginip ka. Susunugin ko na lang ito. Hindi pa rin mapupunta sa'yo, sa isang nag-aalaga lang ng baboy. Bahala ka. Ngayon, itong gulong ito, maliban sa akin. Wala nang ibang kukuha. Ito ay hindi lang para iligtas ang buhay ng mga hayop na ito at ang kabuhayan ng mga manggagawa, kundi para na rin iligtas ka. Naririnig mo ba ang ingay sa labas? Sige, ilang supplier na naniningil ng bayad sa pakain. Ang kumakatok, ang mga tawag ng bangko para sa paniningil. Sunod-sunod na tumutunog. Boss Wang, may 3 oras ka pa. Pagkatapos ng 3 oras, kapag idinikit na ang seal ng bangko para sa pagsasara, wala ka na karapatang maglagda. Dahil ayaw mong bitawan ang farm na ito, Boss Wang. Manatili ka na lang dito kasama ang 3,000 patay na baboy. Dito na lang. Wang Jiancheng, kung hindi ka lalabas, kukunin namin lahat ng gamit sa building na to. Nilagdaan ko na. Pero ang usapan, ikaw ang bahala sa mga problema ko. Siyempre, tutuparin ko ang usapan. Bago maglagda, kailangan munang kanselahin ang lumang kontrata. Tingnan mo, Boss Wang. Ang papel, hindi kayang matibay sa apoy. Tulad ng ugali ng mga walang alam. At bulag na tiwala sa sarili. Hindi kayang makayanan ang bigat ng merkado. Nilagdaan ko na ang kasunduan. Kontento ka na ba ngayon? Nasira na ang lahat ng pinaghirapan ko. Isa pa, ngayon, dalhin mo ang mga tao mo at umalis sa farm ko. Simula ngayon, ako na ang bagong boss dito. Sage, Director Lin. Ano na ang gagawin natin? Namamatay na lahat ng hayo. Lao Liu, kumuha ng ephedra, hautuinia, at licois sa pharmacy. Ihalo sa lisyo na 1, 3, 5 sa warm water circulation system. Isek ang exhaust system sa 30%. Panatilihin ang slight negative pressure. I-on ang infrared heating panels. Ang temperatura ay dapat na 24.5 degrees Celsius. Ito ang resulta ng 3 taon kong eksperimento. Espesyal na ginawa para sa matinding lamig at mataas na lason sa hangin, na nagdulot ng halo-halong pagkalason. Ito ang emergency parameter na binuo ko. Buhay. Director Lin, sapat na ito. Isang tumpok ng murang halamang gamot, at ilang pinot lang, na iligtas mo ang libu-libong buhay. Sige, ang natitira ay dahan-dahang ayusin. Palaging iniisip ni Wang Jiancheng na wala akong ginagawa sa 15,000 ko. Hindi niya alam, ang 15,000 na yan ay para sa 0 minutong buhay na ito ngayon. Mga boss, wala nang pag-aari si Wang Jiancheng. Ako na ang may-ari ng farm na ito. Ang bayad ninyo sa feeds at kagamitan ay babayaran pa rin ng buo, ayon sa orihinal na kontrata at schedule ng pagbabayad. Pero kung may maglakas loob na sirain ang kahit isang piyaso ng farm, magkikita tayo sa korte. Director Lin, ano po bang sinasabi niyo? Kami rin ay pinilit ni Wang Jiancheng. Ngayon kayo na ang humahawak. Tuloy pa rin ang ating kooperasyon. Siguradong magde-deliver kami sa oras. Sa 2 araw ng pagkuha ng farm, tuluyan nang napigilan ang dami ng namamatay. Director Lin, ang galing nyo pala. Nakita ko ang report mo. Ang ganyang klase ng teknolohiya, na parang inaagaw mo ang karne mula sa kamatayan. Bihira sa buong industriya. Gusto ko pa rin ang baboy na yan. Boss Liu, maupo po kayo. Ang nakaraang paglabag sa kontrata ay personal na desisyon ni Wang Jiancheng. Ang kailangan nyo ay top-grade na sangka. Ang kailangan ko naman ay mabilis na pagbalik ng puhunan. Pareho tayong panalo. Tingnan nyo ang presyo sa bagong kontratang ito. Tinaasan ko ng 10%. Tinaasan ng 10%. Director Lin, Deity, si Wang Jiancheng. Ang tagal na naming magkasama. Hindi naman tumaas ang presyo ng karne. Kayo, bagong dating pa lang, nagtaas na agad ng presyo. Hindi ba yan tama?
Huwag po kayong mag-alala, may tiwala ako. Makakapagbigay ako sa inyo ng mas magandang kalidad ng karne. Dagdag pa, kailangan ko ng pera ngayon para ayusin ang gulong iniwan ni Wang Jiancheng. Kaya, kailangan kong ayusin ang presyo. Sige, basta maganda ang kalidad. Kukunin namin ang order na yan sa Longting. Ang advance payment ay papasok sa account bukas. Director Lin, ang galing nyo talaga. May naghahanap po sa inyo sa labas. Sino? Director Lin, narinig namin na kayo na ang namamahala sa farm. Pwede pa ba kaming bumalik at tumulong? Alam nyo ang patakaran sa technical position. Basta hindi tamad, makukuha pa rin ang share sa kita. Ang galing. Magkatrabaho na ako ngayon. Hindi ako tulad ni Wang Jiancheng. Alam kong ang mga profesional na bagay ay dapat ipaubaya sa mga profesional. Sa pagpasok ng mga bihasang manggagawa na ito, ang kahusayan sa pagpapatakbo ng farm ay umabot sa rurok na hindi pa narating kailanman. Gayunpaman, may mga taong ayaw makakita ng iba na umuunlad. Laoli, mga tanga ba kayo? Si Lin Chen, kumikita na ng malaki. Pero ganyan lang ang itinaas niya sa sahod ninyo? Siya ang sadyang hindi nagligtas ng mga baboy noon. Para paalisin ako. Tapos binili niya ang farm ko sa murang halaga. Nagtatrabaho kayo para sa isang magnanakaw. Wang Jiancheng, ikaw ang naging sakim. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Kung hindi dahil kay Director Lin, kaming dose-dose ng tao, ay matagal nang nawalan ng trabaho at nagdildil ng asin. Paano mo nagawang sabihin yan sa kanya? Sa tingin ko, naiinggit ka lang. Sige na, umalis ka na dito. Istorbo ka sa pagkain namin. Nasira ang electronic fence. Hindi na rin naman mababawi. Magnakaw ng dalawa. Ibenta para may pera. Mga mahal ko. Sapat na ang 2 injection na ito. Makatulog kayo sandali. Lin Chen, sa akin naman talaga ang mga baka na ito. Nagbago ang isip ko. Masyadong minadali ang kontrata noon. Malaki ang halaga ng mga baka ko. Punta sa observation area 1. Kunin ang 2 bagong hiwalay sa ina na baka. Dalhin dito. Lin Chen, ano ba ang ibig mong sabihin? Tama ang pagsig ng kontrata. Ang mga bakang ito, kay Lin Chen na ngayon. Ito ang pinili ko mula sa mga top tier na breed. Na binread ko. Mahigit 50,000 ang presyo ng bawat isa. Para sa iyo ang 2 ito. Para matapos na ang 5 taon nating samahan. Di ba sabi mo madali lang mag-alaga ng baka? Kung mabuhay ang mga ito sa'yo, sapat na yan para makabangon ka. Kung hindi mo kayang alagaan. Mula ngayon, huwag ka nang lumapit sa bundok na ito. Salamat. Alam ko kung saan siya pupunta. Nasa may pasukan na ngayon siya. May lumang bakanteng lupa pa doon. May sirasirang kubo doon. Magandang umaga, Laoliw. May balita ka ba sa may pasukan na ngayon? Nang dumadaan ako sa may nayon kaninang umaga. Grabe, nakakamangha. Ginawang paborito ni Wang Jiancheng ang 2 bakang iyon. Parang mga anakan ang inalagaan. Bumili ng pinakamahal na feed sa bayan. Kahit ang sarili niyang kumot, ibinalot sa mga baka. At may mas nakakatawa pa. Nagmamayabang siya sa buong nayon. Nahihiramin mo siya bilang technical consultant. Ang 2 bakang ito ay paunang bayad. Pinupuri niya ang baka na parang ginto. Hayaan mo siyang magyabang. Ang mga profesional na bagay, hindi ito nakukuha sa pagsisikap lang o pagkaawa sa sarili. Boss Lin, malakas ang ulan. Bumaba ang presyon ng hangin. Automatiko na naming dinagdagan ang negative pressure sa buong lugar. Ang ventilasyon at temperature control system ay na-adjust na. Lahat ng hayop ay nasa normal na kondisyon. Sige, bantayan ang data. Iulat agad kung may abnormalidad. Boss Lin, dito sa atin, stable na tayo. Pero kay Wang Jiancheng, sira-sira lang ang kulungan. Wala man lang ventilasyon. Lagot na siya ngayon. Tama nga ang hinala ko. Ang 2 bakang yan, hindi nakakain mamaya. Boss Lin, may nakaupo sa labas ng 3 oras na. Si Wang Jiancheng, ayaw umalis kahit palisin. Gusto ka raw niya makausap. Alam ko na, bababa na ako. Mamamatay na ang baka, di ba? Lin Chen, alam kong kaya mong iligtas sila. Sigurado akong may gamot ka. Nagmamakaawa ako sa'yo. Kung mamatay ang 2 bakang yan, talagang tapos na ang buhay ko. Dalhin mo ito pabalik at buhusan mo. Ang loob at labas ng kulungan mo. Disimpektahin mo. Tanggalin mo ang kumot na yan. Buksan lahat ng bintana. Ventilation at fasting ng 24 oras. Lagyan ng 3 gramo ng asin ang maligamgam na tubig. Wala nang iba pang gagawin. Ito lang? Hindi na kailangan ng iniksyon? Hindi na kailangan ng libu-libong halaga ng imported na gamot? Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Kung maniniwala ka, mabubuhay ang baka. Kung hindi, mamamatay ito. Hindi ka na makabangon pa. Director Lin, kanina, si Wang Jiancheng kasama ang 2 baka. Matagal na nakatayo sa harap ng bulletin board. Kumusta na ang mga baka? Kahit tumayat ang baka, mukha namang malakas. Bumalik na ang ulo. Nakakakain na ng damo. Umupo ka. May kailangan ka sa akin. Ibinenta ko na ang 2 baka. Ang perang nakuha ko, ipinadala ko sa bahay. Gamitin sa negosyo.
Director Lin, ang dalawang bakang ito, pinakita sa akin kung anong klaseng tao ako. Hindi ko man lang kayang mag-alaga ng guya. Dati, mayabang kong sinasabi, hindi kailangan ng teknikal na kaalaman sa pagpapakain ng hayop. Masyado akong mayabang. Masyado akong tanga. Lubos ko nang naintindihan. Masyado akong nagkamali noon. Simula ngayon, gusto kong magsimula sa simula. Gusto kong manatili sa pabrika at magtrabaho. Kahit may makain lang. At may matirhan. Kahit anong sweldo, ayos lang. Ang pinakamahalaga ay, gusto kong matuto ng teknik sa pagpapalahi mula sa inyo. At magtrabaho ng masipag. Sa farm, may bakanteng posisyon para sa assistant na tagapag-alaga. Responsible sa pagtulong kay Lao Liu sa pag-alaga ng mga batang baka. May pagkain at tirahan. Buwan ng sweldo na 4,000. Kung magaling kang matuto at tumasa sa teknik, tataas ang sweldo at posisyon mo. Pero sasabihin ko na ang masama. Maraming patakaran sa farm, lalo na sa detalye ng paggapalahi. Hindi pwedeng maggabaya kahit kaunti. Kapag naggabaya ka, alis ka agad. Wala nang pangalawang pagkakataon. Ginagarantiya ko, susunod ako sa patakaran. Kahit araw-araw maglinis ng kulungan ng baka at maghalo ng pakain. Buong puso ko itong gagawin. Ayos, Jiancheng. 1 buwan pa lang. Halos kalahati na ng notebook mo ang puno ng notes. Noong boss ka pa, hindi ka naman ganyan kasipag. Nasaan na ang kayabangan mo noon? Dati, wala akong alam at nagloloko lang. Ngayon ko lang nalaman, malalim pala ang kaalaman sa pagpapalahi. Kung hindi ka mag-aral ng mabuti, hindi ka makakabangon sa buhay. Nga pala, Tio Liu, ingnan nyo itong batang baka. Mas kaunti ng 2 liang ang kinain niya ngayon kaysa kahapon. Baka may stress sa tiyan? Sundin ba natin ang reseta ni Director Lin? Maghanda tayo ng probiotics at ipakain sa kanya. Ang galing, nakikita mo na ang problema. Ama, sundin na natin ang reseta ni Director Lin. Sa pharmacy na lang mamaya para kunin. Opo, Sej. Pupunta na ako. Sino yan? Security, may tao dito. Huwag, Tiyong Liu. Ako to, huwag tawagin ng guard. Zhang Qiang. Grabe, nagbalik ka pa. Alam mo ba, yung bulok na pagkain ng hayop na binili mo dati, halos wasak na ang buong pabrika. Tumakas ka lang. At iniwan mo si Tiong Wang na mag-isa sa problema. May lakas pa ng loob mo para lumabas. Tiyong Liu, ako, wala na talaga akong mapuntahan. Hinahabol na ako ng mga nagpapautang. Wala na akong 1 sentimo. 3 araw na akong hindi kumakain ng maayos. Nasaan si Tiong Wang? Hinahanap ko siya. Nandito siya sa row na to. Sa pinakahuling kwarto ng dormitoryo. Punta ka na, huwag kang sumigaw dito. Uyang, anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan? Bigyan mo ako ng pagkain. Magbigay ka pa ng pera. Alis ako sa South para magtago. Yung mga nagpapautang, araw-araw na nagbabantay sa bahay ko. Nagsisend ng text kahit saan. Tumawag sila, huwag daw sumigaw sa pasilyo. Tito, bakit ang liit ng kwartong to? Wala man lang sariling banyo. Nasaan yung malaki mong Land Rover? Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Mas ligtas kung ako ang magmamaneho palayo. Kapag nakaahon ako, ibabalik ko sa'yo lahat, pati interes. Matagal nang nakasanla sa bangko ang Land Rover. Ang kwartong 2 ay dormitoryo ng empleyado na inilaan ng pabrika. Ngayon, isa lang akong assistant ng tagapag-alaga ng hayop dito. Anong assistant ng tagapag-alaga ng hayop? Tito, huwag ka namang magbiro sa akin. Hindi ba sa'yo ang farm na to? Kahit sinabi mong inilipat mo kay Lin Chen, hindi ba't panakip butas lang yun? Sabihin mo sa akin ng palihim. May plano ka bang nakatago? Naghihintay ka lang ng pagkakataon para sipain si Lin Chen at bawiin ulit ang farm. Qiangzi, pinapayuhan kitang magising na. Ang farm na to, ngayon, sa kamay lang niya. Makakabangon. Ngayon, tumatanggap ako ng 4,000 sahod buwan-buwan. At nagtatrabaho ng tapa. Mas panatag ang loob ko kaysa noong ako pa ang boss. Mas panatag na ngayon. 4,000? Nababaliw ka na ba? Dati, ang isang hapunan lang, higit pa sa 4,000. Tito, na-brainwash ka ba ni Lin Chen? Anong pampatulog ang ipinainom niya sa'yo? Hindi niya ako pinainom ng pampatulog. Binigyan niya ako ng pagkakataong mabuhay. Kung kinikilala mo pa akong tito mo, bukas, pumunta ka sa mga maniningil ng utang na yan. At kausapin mo sila ng maayos. Ayusin mo ang mga utang. Gumawa ka ng IU. At dahan-dahan mong bayaran sa pagtatrabaho. Ayoko. Masisira ang pangalan ko kapag ginawa ko yan. Tito, hindi mo ako tutulungan, di ba? Sage, pupuntahan ko si Lin Chen. Ang farm na to, paano ba yan? May pinaghirapan din ako dito dati. Malaki na ang kinikita niya ngayon. Kahit kaunting pautang lang. Makakatulong na yan para malampasan ko ang problema ko. May gana ka pang banggitin ang dati? Pinatay mo ang ventilador, tinanggal mo ang filter. Bumili ka ng bulok na pagkain ng hayop. Alin doon ang hindi sumisira? Sa kabuhayan ng farm na to? Ginawa ko yan para makatipid. Paano ko malalaman na ang mga hayop na yan ay napakasensitibo? Ang pagiging ignorante at pagpapanggap na matalino. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali. Qiangzi, nagkamali ako ng malaki. Halos mawala ang lahat sa akin. Ngayon, aw-aw akong nag-aral ng paghahalo ng pagkain. At pagbabantay ng temperatura at humidity. Ngayon ko lang nalaman kung gaano tayo kay moral dati. Kung gusto mong magkaroon ng disenteng buhay, manatili ka dito at gawin ang ginagawa ko. Manatili dito para saan? Para maging tagapag-alaga ng hayop din? Hindi ka pa karapat dapat maging tagapag-alaga ng hayop ngayon. Ang tagapag-alaga ng hayop ay may hawak na libu-libong buhay. Ang taong walang responsibilidad na tulad mo,
Hindi mo kaya yan. Pupuntahan ko si Lin Chen. Itingnan ko kung pwede kang ilagay sa likod bahay. Para maglinis ng kanal. Papalinisin mo ako ng putik. Kahit papaano, graduate ako ng kolehiyo. Deti, hindi ba pinapalinis mo si Lin Chen ng septic tank? Kung kaya niyang gawin, yon bilang senior livestock expert. Bakit hindi mo kaya? Director Lin, wala nang mapuntahan ang batang ito. Alam kong naging pasaway siya dati. Pero makapal pa rin ang mukha ko para pakiusapan kayo. Pwede niyo rin ba siyang bigyan ng trabaho? Zhang Qiang, hindi ka mahanap ng mga pinagkakautangan mo sa labas. Malamang, malapit na silang pumunta dito sa pabrika. Kung mananatili ka dito, makakaapekto ito sa normal na operasyon ng pabrika. Kaya kong gawin ang lahat. Sa probationary period, 3,500 ang sahod, kasama na ang pagkain at iyahan. Araw-araw, kailangan mong maabot ang kwota sa paglilinis ng kanal. Kapag nahuli kang nagpapabaya o hindi sumusunod sa safety protocols, agad kang alis. 3,500? Napakaliit naman yan. Lin Chen, pwede bang dagdagan niyo pa ng kaunti? Marami pa akong utang sa labas. Kung magkano ang kikitain mo dito, depende sa iyong kakayahan at saloobin. Alam ng piyuhin mo ang mga patakaran ko. Ikaw ang magdesisyon. May 0 segundo ka lang. Siyam, 8, Sage, gagawin ko. Mag-report ka sa YAR. Sila uliw ang magsasagawa ng safety training mo. Zhang Qiang, duwag ka. Lumabas ka diyan. Huwag mong isipin na makakatago ka. Sa liblib na lugar na yan. Director Lin, papatayin nila ako. Pakiusap, patagin mo ako. Sumama ka sa akin. Ikaw ba ang boss dito? Si Zhang Qiang ay may utang sa amin ng pautang. 80,000 piso kasama ang interes. Ngayon, ibigay mo siya. O bayaran mo ang utang. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi kayo magiging mapayapa sa farm na to. Nai-record na ito. Kinuwenta ko ang utang ni Zhang Qiang. Ang prinsipal na utang niya sa labas ay 300,000 piso. Ang natitirang 500,000 piso na interes ay labag sa batas na sinisingil ninyo, kaya hindi namin babayaran yan. Huwag ka nang magsalita. Ang may utang ay dapat magbayad. Iyan ang batas. Kung hindi siya magbabayad, hindi siya makakaalis dito nang nakatayo ngayon. Simula ngayon, ang buwan ng sahod ni Zhang Qiang ay babawasan ng 600 piso para sa gastusin. Ang natitirang pera ay ilalagay ng accounting department, buwan-buwan sa inyong account, hanggang sa mabayaran ang 300,000 piso na prinsipal. Tungkol naman sa 500,000 na may mataas na interes, pwede tayong mag-usap sa pulis. Dapat mong malaman, illegal ang kagpapautang nyo ng may mataas na interes. Ang 500,000, pwede nang hindi kunin. Pero ilang libo lang kada buwan. Kailan ko pa makukuha ang 300,000? Dalawa lang ang kagipilian mo. Kunin mo itong kasunduan, at buwan-buwan kang makakakuha ng bayad. O kaya, lumabas ka ngayon sa pintong ito. At sinisigurado kung wala kang makukuhang kahit isang kusing. At ikaw ay kakasuhan ng public disturbance. Subukan mo. Sige, ang lupit mo. Zhang Qiang, swerte ka, tara na. Salamat, Boss Lin. Walang anuman, magtrabaho ka ng maayos. Pagpromote at pagtaas ng sahod, mabilis mong mababayaran ang utang mo. Lin Chen, ang yaman mo na ngayon. Hindi mo ba ako matutulungan sa 300,000? Paano kung guluhin nila ulit ako? Siyempre, pwede kitang tulungan. Pero kung babayaran ko ang 300,000 mo, tiyak na tatakas ka, at magkatago. Zhang Qiang, sa totoo lang, hindi kita masyadong nare-respeto. Tingnan mo, ang tiyuhin mo, natuto sa pagkakamali, at handang matuto. Ikaw naman, puro pagkapabaya. Baka pati ang pinakapangunahing trabaho, hindi ko magawa. Tumigil ka, Lin Chen. Anong ibig mong sabihin? Minamaliit mo ba ako? Sa tingin mo ba, wala akong kakayahan? Kung ganoon, ipapakita ko sa'yo. Pagpapalaki lang naman ng hayop, di ba? Pag-aralan ko yan para sa'yo. Tama yan. Ganyan dapat. Magpakita ka ng sipag. Tara, tiyo, ililibre kita ng kain. Maligayang pagdiriwang. Ang taunang dami ng inilabas na hayop sa farm ay umabot sa bagong rurok. Ginawaran bilang outstanding breeding base. Ang galing ni Boss Lin. Ang galing talaga. Nakita ko ang report sa kalidad ng karn ng wagyu na ito. Perpekto ang tigas ng kalamnan. Ito ay isang pamantayan sa buong industriya. Dala ko ngayon ang buong taon na bayad para sa susunod na taon. Boss Liu, huwag kang mag-alala. Ang matatag na kalidad ng produkto ay hindi lang dahil sa akin. Dahil ito sa mahusay na pagpapatupad ng mga tauhan. Pakiusap kay Supervisor Wang. Ibigay kay Boss Liu ang huling batch ng inspection at quarantine report para masuri niya. Wang Jiancheng. Ikaw ngayon ang supervisor dito. Boss Liu, tawagin mo na lang akong supervisor, Wang Olawang. Salamat kay Lin Chen. Maami akong natutunan. Ngayon, isa na rin akong eksperto sa pagpapalahi. Ang batch ng kaning ngayon
Ako mismo ang nag-alaga ng maingat. Garantisadong walang kapintasan ang kalidad. Hindi ba yan ang pamangkin mo? Ang tagal na nating di nagkita. Naging mas lalaki na siya. Haha. Hahaha, Director Lin, magandang balita. Ito ang Longting Meat Industry, at ang pinagsamang sulat ng pagtaas ng presyo mula sa 5 pang malalaking supplier. Sulat ng pagtaas ng presyo. Sabi nila, basta galing sa ating pabrika ang karn, kahit dagdagan pa ng 2% ang presyo, bibilhin pa rin nila lahat. Seg, sabihin mo sa mga kasama, double ang bonus ng lahat ngayong buwan. Sige po. Lao Liu. Naalala mo pa ba 6 na buwan na ang nakalipas? Paano ko makakalimutan? Ibinaba ka ni Wang Jiancheng sa likod bahay para linisin ang septic tank. Sino ang mag-aakala? Sa loob ng 6 na buwan, nagawa mong maging pamantayan sa buong probinsya. Nga, ngayong nakagawa na tayo ng hakbang. Dapat nating kagsikapan na palakihin at patatagin ang lupang ito. Patatagin ang lupang ito. Marami pa tayong dapat gawin.